gusto akong maranasan. No? May gusto akong maranasan sa Panginoon. May hinahanap ako na hindi mabigay ng kahit na sino. At alam niyo po ba, gaya ni Bartimaeus, ang buhay ko rin po before ay madilim at malungkot. Because I was raised in a broken family po. Lagi ko pong nakikita na nag-aaway ang tatay at nanay ko. Magulo talaga, puro away. Palipat-lipat ang paaralan. Alam niyo po, nakalimang school ako. Nung elementary po ako. Dahil sa sitwasyon po namin. At palipat-lipat po ng bahay. No? At lagi ko pong nakikita din yung parents ko na nagtatalo talaga. No? Yung tatay ko, sinasaktan yung nanay ko. Dumating pa sa point na nagkakabaranggayan. No? May pulis kang makikita kasi ang lala ng sitwasyon. Wala po akong magandang memory nung bata ako. Kasi puro po kaguluhan at kalungkutan lang lagi. And I remember na lagi po akong nagsusulat sa papel. Mahilig po kasi ako magsulat nung bata ako. So, doon ko po sinusulat yung wish ko. Doon ko po sinusulat yung parang gusto kong mangyari, gusto kong sinusulat ko doon. Sana mabago na yung buhay namin. Ayoko na ng ganito. Ayoko na nakikita yung nanay at tatay ko na nagtatalo. Tapos, ang ginagawa ko po, after ko pong isulat yun, iipit ko po siya sa altar na may Santo Niño. Baka po ginagawa niya rin before. No, kasi ina-expect ko na baka one day maging okay ang lahat. Mawala po yung bigat at yung halo-halo, galit, hinagpes, at sakit sa puso ko. Kasi nung bata po ako, wala talaga akong maalalang magandang memory. Puro away, puro gulo, puro lipat ng bahay. Hindi ko na-appreciate ang childhood ko kasi ganun po yung nangyayari sa pamilya ko. But fast forward po, nung ako po ay nakakilala sa ating Panginoong Jesus, dumating po yung isang great opportunity na ako ay makakapag-life retreat. That time, iniisip ko po na paano ako makakapag-life retreat? Estudyante lang ako, 13 years old po ako. Tapos wala akong pera. Tapos magpapaalam pa ako. Pero alam niyo po ba, dahil gustong-gusto ko na maranasan po talaga, no, si Lord, at may gusto akong maranasan sa Panginoon, pinaghandaan ko po iyon sa tulong at pagtuturo rin po ng leader ko. And kahit estudyante po ako, yan, tinuruan po kami ni Mami Raita na mag-ipon kayo, pag-ipunan ninyo yung retreat ninyo. So, nag-ipon po ako galing sa allowance ko, nagpaalam po ako, at hindi ko hinayaang lumampas ang isang napakagandang pagkakataon na makatagpo ko ang Diyos. Nag-ready po ako. Kasi gustong-gusto ko ayoko palampasin to, nag-ready ako. Sabi ko kay Lord, hindi ko to palalampasin, Lord. Sinat ko na sa utak ko na magre-retreat ako sa 2 araw na to. No? At nag-go po ako ng may buong pananampalataya kay Lord na may mararanasan ako at mababago ang buhay ko. Kaya naman when I experienced the 2 days life retreat, totoo po na naging turning point iyon ng buhay ko. Naranasan ko po yung napakalaking pagbabago na naidulot ng life retreat. Naranasan ko po ang breakthrough sa buhay ko. Dati pangarap ko lang magtapos lang ng pag-aaral tapos mag-asawa na, mga ganun lang po. Pero nung nakapag-life retreat ako, nung naranasan ko ang Diyos, doon nagsimulang lumitaw yung mga pangarap sa buhay ko. Ayan, and I am so grateful to God how He brought me this far. How He is changing me more each day, at kung papaano pong ginagamit ako ng Diyos sa tulong po ng mga leaders po natin at sa habag po ni Lord. Part po ng worship team, salamat po kay Lord, nakakapag-moderator, ayan, sa mga events po ng church natin, nagagamit po bilang isang life group leader, salamat po ulit sa tulong ni Lord, may mga kabataang nalilid para po sa Kanya, and nandito po ako sa harap niyo ngayon, at ginagamit pa rin po ng Panginoon. Alam niyo po ba mga kapatid, napakaganda ng gagawin sa inyo, Lord. Ang ganda-ganda-ganda ng plano sa inyo ng Panginoon. Amen? Kaya nga, don't miss out the great opportunity na inihanda sa inyo ng Diyos para po makatagpo mo siya. Never ever miss out what God has prepared for you this life retreat. I-ready mo talaga yung sarili mo. I-set mo talaga